Dinaluhan ng mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno ang New Year's Van d'Honneur o Wine of Honor na pasasalamat sa magandang takbo ng 2012 para sa Pilipinas. Nakabarong Tagalog at Filipiniana ang karamihan. Pero ang mga miyembro ng Diplomatic Corps suot ang kanilang mga national costume. Ang Pangulo nagpasalamat sa international organizations para sa kanilang suporta sa bansa. Kabilang sa tagumpay ng Administrasyong Aquino noong nakarang taon ay ang pag-unlad ng ekonomiya at paglagda ng framework agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF. Kada taon, 2 Van d'Honneur ang isinasagawa sa Malacanang, isa tuwing bagong taon at isa pa tuwing June 12 sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Bitbit ang replika ng isang US drone, ilang miyembro ng militanteng grupo ang nagmarcha mula Taft Avenue patungong US Embassy para iprotesta ang Visiting Forces Agreement at ang umano'y drone activity ng Amerika sa bansa. Pero sa kanto pa lang ng A. Mabini Street at Calao Avenue, hinarang na sila. Kaya dito na lang nila sinunog ang replika ng drone. Paniwala ng grupo, ginagamit ng US drone para magsagawa ng surveillance at combat operations sa bansa. Kahit pa itinanggi ito ng US government at sinabing inilunsad ito mula sa Guam para sa isang pagsasanay. Git ng grupo, mapanganib ang pagpapalipad ng drone at paglabag pa sa soberenya ng ating bansa. Wala pang sagot ang US Embassy kaugnay nito. Ang palasyo naman, kontento at wala raw duda sa naunang paliwanag ng US Embassy na ang drone ay hindi intended para sa katubigan ng Pilipinas. Noong 2006, inamin ng US na nagpalipad sila ng drone sa timog na bahagi ng bansa para tiktikan at patayin ang isang hinihinalang Indonesian terrorist. Inilunsad ni dating Chief Justice Reynato Puno ang unang librong isinulat niya na pinamagatang Equal Dignity and Respect, The Substance of Equal Protection and Social Justice sa Malcolm Shetter ng UP College of Law. Bunga raw ang libro ng advokasya ni Puno na magkaroon ng pantay na karapatan at hustisya ang mga maralita at nangangailangan. Tampok sa libro ang Equal Protection Clause sa ating batas at kung paano ito ginagamit sa ibang bansa. Naniniwala si Puno na political dynasties ang ugat ng inequality sa bansa. May sapat daw tayong proteksyon laban dito pero walang implementing body na dapat ay gampanan ng lehislatura. Suwestyon ni Puno, magkaroon ng expanded Equal Protection Clause. Ian Cruz, GMA News.